kung wala kang katulad, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin sa araw-araw, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-isip niyo po sa amin sa bawat umaga, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-protekta niyo po sa aming pamilya, Lord. Sa kabilang, Panginoon, ang kalubihan namin sa kabilang, Panginoon, ng katigasan at pagpapaliwala namin sa inyo, Lord, pero hindi na nagbabago, Panginoon. Hindi niyo po kami pinagkukulangan, Lord, sa kabila ng pagkukulangan namin, Panginoon. Tulungan niyo lang po kami, Panginoon, na makalakad ng diretso, Panginoon. Tulungan niyo lang po kami, Panginoon, na maisalan ng lahat. Pagkukulangan at pagkakasalan natin sa inyo, Panginoon. Ang hindi na nasulit sa mga tulungan niyo ang Amen. Praise God. God is good. All the time. Yan. Nagising na ba ang ating mga diwa? Nagising na ba ang pagpupuri natin sa ating Panginoon? Praise God. Amen. Ayan. So, glory to the living God. It's another Friday. Another Sabbath day. Amen. Salamat sa Diyos sa mga buhay ng bawat isa. Dahil ang bawat isa ay talagang naglalaan ng oras para sa ating Panginoon. Amen? So, we call on our children, mga bata po, at saka sa mga gusto pong magkaanak. Ayan, lapit po. Yung may asawa lang po, ha? Baka may lumapit na gustong may asawa lang po. Amen. So, praise God. Let's raise our hand and lay your hands to these children. Let's pray for them. Heavenly Father, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa mga batang ito, Panginoon. Your new generation, Panginoon. Lord, bless them. Salamat, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, na magpapatuloy ng mga gawain ng sa tahanan mo, Panginoon. Bless them. Kung anuman ang mga nararamdaman nila, Panginoon, I cancel it and destroy it and apply the blood of Jesus
Lord, ikaw ang manguna sa mga buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. Palakihin mong may takot sa iyo, Panginoon, at patuloy na umagbang sa iyong katuruan, Panginoon. Lord, na more blessing, Panginoon, na magamit mo ang mga kabataang to inspire, to encourage others, Panginoon, to return and go back to you, Panginoon. Natanggapin nila na ikaw, Panginoon, ang Diyos at aming tagapagligtas, Panginoon. Lord, ganun din po kay Ate Grace, Panginoon, na ninanais, dinidesire, Panginoon, na magkaroon ng supling, Panginoon. I declare and I decree, Panginoon, that soon, within this year, ay mabubuo itong hinahangad niyang ito, Panginoon. I apply the blood of Jesus, Panginoon. Open her wombs, Panginoon, just like Mary, just like Sarah, just like Elizabeth, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna sa buhay niya, Panginoon, sa pagpapatuloy at paghakbang niya, Panginoon. And I declare and I decree in Jesus' name that soon, next month, Panginoon, ay kasama na namin ang kanyang asawa, Panginoon, para magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo pa sa mga buhay ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Lord, ay tinataas ko na po lahat ang papuri sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw mangusap, ikaw humawak sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' mighty name, ikaw ang papurihan, ikaw ang sasambahin, ikaw ang tatakilain. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Amen. So, ayan. So, before we start, salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga VIPs. Ayan, kay Sister Renee Rose Capili. Ayan, welcome po. Kay Sir J. Rica Hermoso. Ayan, konting history. Walang po tayo, ha? Si Sir J ay dati na po siyang Christian. Salamat, at Christian na po pa. Christian pa rin po siya. Okay? Christian po siya. Salamat sa Diyos. 10 years ago, si Sir J ay may in-approach na 2 tao. At itong 2 taong ito ay pastor at pastora na. 10 years ago, in-approach ni Sir J ang iyong nanay at tatay sa church na ito. Siya po ang nag-invite kay Pastor Roland at Pastora Leia. Salamat. Salamat, Kuya Jay, sa pagpapagamit mo sa Diyos. Kung wala ka, siguro kung hindi ka nagpagamit sa ating Diyos, wala kaming pastor, wala kaming pastora, wala ang inyong Salata Church. At wala ang kapatid na to, malamang, sayang, nandun sa labas, nagpa-party. Ayan. So, salamat, Kuya Jay. And we welcome you sa bago mong tahanan. Ayan. Ayan. So, ituring mong kami ang iyong mga kapatid na dito at iyong pamilya. Amen. So, turing mo na itong bahay mo. Ayan. So, meron daw yata siyang dalang cheesecake. Magkukuha. Joke po. Amen. So, ayan po. So, welcome po. Ayan. So, maraming salamat sa buhay, no? And ito lang po. Balik lang po tayo sa ating tahanan. Welcome po ulit. At kay Sister Rene. Yan, Rose. Ayan. So, welcome po. May regalo po akong natanggap at gusto kong i-share sa'yo. Tatanggapin mo po ba? Libre po to. Hindi ako nagbebenta. Hindi po to online selling or whatsoever. Ayan. May regalo po ako na gusto kong i-share sa'yo. Ito po yung matatagpuan sa Romans 6:23. Amen? Sabi po doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? So, kabayaran sa Tagalog, kabayaran
ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So, iba dito sa Qatar, nagtatrabaho tayo para sumahod. Diba? So, itong death na to na sinasabi is yung ating kaluluwa. Amen? Kasi yung katawan natin mamamatay talaga po yan. So, kaya lang, may but. May word na but. Sa Tagalog, datapwat. May pag-asa. May hope. Amen? So ano daw yon? Ito yung regalong sinasabi ko sa iyo. Gift of God, the eternal life. Matatanggap mo lang to kung ito'y aariin mo bilang si Jesus na iyong Diyos at iyong tagapagligtas. Amen? Apat lang po ang gagawin natin. Marunong ka po ng alphabet? Opo, di ba? Oo. Unahin, apat lang. Kailangan ko apat lang. Hindi 26, apat lang. A. Ano po yung A? Accept. Accept na nagkamali ka. Accept na makasalanan ka. Repent. Amen? B. Believe that Jesus Christ is your Lord and Savior. C. Confess your sin. And D. Decide. Decide. Ngayon tatanungin kita doon sa last letter D, kung tatanggapin mo ba si Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Di pa tapos yung kwento, nag-opo na siya. Praise God. Glory to the living God. Amen. Salamat. Salamat sa Diyos, sa buhay mo, at talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Sa lahat ng pagkakataon. Okay? So, Sister Rene, ililid kita sa prayer. Angkinin mo ito as your personal prayer. At kung sino pa sa mga kapatid, pwede nating sabayan si Sister Rene. Let's stand. Sabayan niyo po. Ariin niyo po itong panalangin ito as your personal prayer. Heavenly Father, salamat, Panginoon, sa pagtawag mo po sa amin. Hindi kami karapat-dapat na tawagin mong anak. Hindi kami karapat-dapat na natawagin mong mga lingkod mo. Ngunit ngayon, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran na ako'y nagkasala sadyaman at hindi sadya. Humihingi ako ng tawad sa iyong Panginoon at sa mga taong nagawang ko ng kasamaan. Humihingi po ako ng kalakasan. Turuan mo po ako. Baguhin mo po ako. Gamitin mo po ako sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa akin. At gamitin mo ako sa aking pamilya. Na maging daluyan ng iyong salvation at iyong bagong salita. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin. Heavenly Father, Panginoon Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na narito, sa mga lingkod mo, Panginoon, na tinanggap ka bilang Diyos at aming tagapagligtas, Panginoon. Manguna ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, isa mang kaluluwa na nagbabalik, libo-libong anghel ang nagdidiwang sa langit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, ng paggabay mo sa bawat isa, Panginoon. Patuloy na pagyakap mo sa mga kapatid naming narito, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, kahit in or out of season of their lives, Panginoon, ay ikaw pa rin ang kasama nila. Dahil nagtitiwala at nananalig sila, hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya,
sa gawain ito. I declare and I decree the victorious and overcomer is in yours, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, tinataas ko na po lahat ang papuri at pasasalamat sa pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So, we are on our week 2. Pangalawang linggo na po na tayo doon sa ating thematic message na title, Dedicated for Eternity. Amen. So, ano po yung title natin last week? Kung sino po nakakaalala? Teamwork? Hindi po. Last week po yun. Last month po yung teamwork. Ayan. Ayan. Solution. So, this week, ang ating pong, mabilis lang po tayo. Mabilis lang po itong ating topic ngayon. Ang mga 10 minutes po. 10 minutes and 2 hours. Ayan. So, don't worry po. Makakapasok po kayo bukas sa trabaho. Okay? Bukas pa po. So, ang week 2 title po natin ay Sabi ko sa inyo, baka bukas pa tayo. Click mo na lang, bro. So, ang tawag, the most safe place to be. Amen? So, question, saang lugar o anong lugar, saang banda ang pinaka-safe place to be? Heaven. Hindi doon sa secret place nyo, sa me time nyo, ha? Amen? Hindi po doon. So, matatagpuan ang ating scriptures. Baka yung kanto. So matatagpuan po natin ang scriptures natin sa 2 Samuel 6:11. The ark of the Lord remains in the house of Obed-Edom in Gentile in 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his household. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all the belongings to him because of the ark of the covenant, or ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Amen? So, sino pong nakakaalala or nakabasa na dito sa kwentong ito? Amen? Kasi yung Ark of the Covenant, ito po yung Ark of the Covenant. Yan po ang itsura ng Ark of the Covenant. Ang nasa loob po noon, yung jar, is yung pong mana na natanggap nila. Yung tungkod ni Aaron, yung tungkod ni Aaron is yun yung may sumibol na bulaklak or halaman. Although, iyang tungkod na yan is patay na yung tungkod na yan, pero umusbong pa rin. At saka yung 2 tablet ng 10 Commandments. Amen? So, iyang Ark of the Covenant na yan is tinangay ni King Saul. Amen? So, pero nung kinuha ni King Saul yan, nagka-problema si King Saul. Kasi hindi dapat para sa kanya yan, para sa mga Israelites. Amen? So, nabalitaan ni King David na dinala kasi nung ibabalik na yung Ark of the Lord or Ark of the Covenant sa Israel nung kukunin na ni King David is along the way na talisod yung baka ba or ox, yung humihila. Then kasi pag nahawakan mo ang Ark of the Covenant and you're not the Levites, you're not from the lipi ng Levites, ay mamamatay ka.
pag mahawakan mo yan. So, nung nahulog yan, yung anak, may yung tagabantay sa gilid niyan, nahawakan yung Ark of the Covenant at ora mismo namatay iyon. So, before makarating po ng Jerusalem, linagay muna ni King David yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. Amen? So, to make the story short, let God enter to your house. Papasukin mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hayaan mong, hindi lang pwede doon mo gawin ang mga gawain natin. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin na doon natin ginagawa yung mga cell group. Ayan. Yung mga nagpapapasok, yung mga gawain, yung mga Bible study. Salamat sa mga buhay. Di ba sabi doon, the Lord bless Obed-Edom, and hindi lang si Obed-Edom ang na-bless, but buong sambahayan nila. Amen? Amen. So, talagang blessed na blessed. Now, sa mga kapatid natin, dapat buksan natin ang ating bahay. Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating kung saan gagawin natin. Amen? Ang mga gawain ng Panginoon at doon nalulugod ang ating Panginoon. Amen? So let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw papurihan, ikaw ang sasambahin, ikaw ang dadakilain sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Lord, salamat sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Natatanggapin ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw ang manguna at ikaw ang humawak ng manibela ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, override what I prepared. Anoint thy lips. Panginoon, ikaw ang magsalita sa harapan. Sabi mo nga sa iyong salita, 2 or 3 gathering in your name, you are in our midst, Panginoon. We acknowledge your presence in our place. We acknowledge your presence in your house, in your temple, Panginoon. Lord, sige sa atin mo ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Tanggalin mo ang hindi kalugod-lugod. Kung ano man ang mga distractions, kung ano man ang mga nagbablock sa mga gawain mo, Panginoon, I destroy it in Jesus' name. And I apply the blood of Jesus in this place. Anoint thy ears, anoint thy lips, anoint thy heart, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming sasambahin, ikaw ang aking dadakilain. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. So, ayun. So, the house of Obed-Edom and his household was blessed. Amen? So, ayan po yung ating Ark of the Covenant. Ang objectives natin is to prevent eternal erosion and spiritual drying up of disciples due to life pressure. Huwag kayong ma-pressure. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang ma-pressure. Amen? Amen? Huwag maging balakid yung pressure. Amen? Dapat maging masaya ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Amen? Kasi minsan nagiging burden. Ayan. Nagiging burden yung mga pinapagawa ni Pastor at ni Pastora. Bakit ako na naman? Ang hilig nating maging paniki. Amen? So, nagiging pressure. Siyempre, hindi lang naman yung gawain natin dito sa church, kundi yung gawain natin sa labas, probably sa mga trabaho natin or yung mga taong nasa paligid natin. Amen? Doon minsan tayo na-pressure. Amen? Yun yung nagiging blockage or yun yung nagiging sagabal sa ating pagdidisciple. Amen?
Second, to give God the first place and control in our lives and activity, especially in times of crisis and adversities. Diba? Yung nga sinasabi ko, may mga problema tayo minsan na hindi natin inaasahan. May mga pagsubok na nangyayari, di ba? Minsan, yung mga pagsubok na yan, yun pa yung minsan nagiging cause ng ating mga pagbabackslide or pagle-left the group. Ayan. So, dapat focus. Amen. Focus. May isang kapatid kagabi sa akin kasi yung topic is yung paglilingkod sa Diyos. Tapos sabi niya sa akin, napakahirap talaga maglingkod sa Diyos. Sabi niya, kuya, sabi niya sa akin, napakahirap talaga maglingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanya, mahirap kung nakafocus ka sa tao. Pero kung ituon mo yung focus mo sa Diyos, is fix lang yun. Dapat naka-fix lang doon sa kanya. Ang hirap nga kuya, mag-focus. Sabi niya, mag-focus. Mag-focus, sabi niya, then do your devotion. Pagtutuunan mo ang devotion mo, busy ka na sa gawain ng Panginoon. Busy ka sa pagbabasa ng salita niya. Kinikilala mo ang ating Panginoon. Then, you will not be distracted. Amen? Cancel mo na agad pag may distraction. Amen? Kung may mga distraction sa paligid mo, ipag-pray mo na sila agad. Ayan. Ayan. Yan yung ginagawa ko sa office namin. Pag may nag-aaway na sa labas, magpipray na ako, Lord, patahimikin mo sila. Proven po yun. Seconds lang, tatahimik sila. Amen? Try nyo. Pag may nag-aaway sa kapitbahay nyo, ilay hands nyo sila. Pag-pray nyo sila. Tatahimik naman yan. Amen? Ayan. So, kung ano yung bumabagabag sa puso nyo, kung ano yung bumabagabag sa buhay nyo, never overthink. Magbabad ka sa salita ng Panginoon. Then, God will do the rest. Amen? Pangatlo, patapos na po tayo to encourage people to the lovers of God's presence. Amen? Amen? Tights na po tayo? Praise God. Amen. Introduction. Safest place. O, question, di ba kanina, saan yung alam nyong pinaka-mas safe na place? Sabi nyo kanina, heaven. Praise God. Ang tanong, pupunta ba kayo doon? Ha? It's between you and the Lord. Amen? Pinaka-safe place in times of crisis or adversities, we search and look for a place where we are protected and secure. Amen? Yun naman talagang gusto natin, di ba? That we are protected and secured. Everybody wants to look for a much safer place. Amen? Diba? Iniisip nila, magkokondo na lang ako kasi mas mataas, iwas baha. Paano pag nag-earthquake? Amen? Doon na lang ako sa, yan. Yung iba gusto nang pumunta ng, from city going to province na lang, di ba? Some of us wants to retire and planning to go home for good. Amen? Sino nagpapalak? Some of us saving money to buy a piece of land in a countryside or sa probinsya and plant organic vegetables and livestock. Yun na lang ang gusto. Diba? Yung pinaka-simpleng buhay. Ganon. Amen? Frontside beach or seashore to having relaxing and leave the busy and stressful city at work. Amen? Sino po nagpaplano ng ganon? Amen? Diba? O Baguio or Tagaytay. Diba? High places and cold places like Baguio and Tagaytay because of the global warming. Kasi ang init na nga sa Pilipinas. Parang Qatar na daw. Diba? So, but when the calamity, crisis, destruction, we are safe. Are we? Kahit saan ka pumunta, are we safe? Amen? Ang pinaka-safe daw na lugar
is from Europe. I think Switzerland or Finland. I think Finland. Amen? Amen? So, on the example is, we experienced the coronavirus, di ba? Maalala nyo yon? Sino makakaalala nung coronavirus, yung pandemic? Di ba? Are we all safe? Are we saved that time? Are you all Christian that time? No, but you're safe? Amen? By the glory of our living God. Amen? Pero during the pandemic yan, we are all scared, alarm, and panic. Amen? Pero glory to the living God, ang pandemic na ito, ang nakapagbago kay Kuya Edward. Dito ko tinanggap during that time. Yun nga na naranasan ko during that time na yung anxiety attack na. Kasi hindi ko alam kung magkakatrabaho pa tayo or matatapos na, wala nang magpapatuloy na magtrabaho, sa bahay na lang ba tayo? Paano tayo papasweldohin ng mga natin kung walang trabaho? Diba? Paano kumain? Grabe, ang dry na ng skin ko nung kakaligo. During that time, painit pa, di ba? Palabas ka pa. Kukuha ka lang ng plastic sa labas, maliligo ka ulit. Kasi baka dala yung plastic, andun yung virus. Ganun tayo ka-paranoid during that time. Amen? Di ba? Hindi ka pwedeng lumabas. Suminghot ka pa lang, linalayuan ka na. Di ba? Kahit ubong-ubo ka na dahil nangangati, dahil dry na yung lalamunan mo, hindi ka pwedeng umubo dahil pandidirihan ka. Amen? Bawal kang lumabas. Diba? In a glimpse of in a seconds, na bago ang mga buhay natin. Diba? Yung usual na ginagawa natin is hindi natin magawa. Naputol lahat. Glory to the living God that we have internet. Amen? Dahil din sa internet na yan, doon ako napatanggap. Amen? March, di ba nag-umpisa ang coronavirus? March. Tapos, March 12, I think, totally lockdown na. Wala nang nangyari. Doon, 2 months, hindi ko alam kung paano ko babayaran yung bahay. Sabi ko, paano ba ako? Uwi na lang ba ako? Yung mga natin, di ba? Along the way, May 29. May 29 is my new birth date. Alam nyo pa ba kung kailan kayo tumanggap? Kailan yung birthday nyo? Amen? May 29, 2020, ako tumanggap. That's my new birth date. Amen? So, until now, yung coronavirus pandemic na dating kinakatakutan, I took it. Salamat sa salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. I take that as a positive. Dahil kung walang coronavirus, wala siguro, hindi pa ako saved ngayon, until ngayon. Hindi ko pa nakilala ang ating Diyos. At hindi ko kayo ngayon kaharap. Amen? So, lahat ng bagay, tinuruan ako ng pandemic na to become a positive. Amen? Nakilala ko ang Diyos. Praise God. May natutunan po ba kayo sa coronavirus? Or you just take it, okay na, tapos na yon. Amen? Tapos na, nakalipas na, forget it. Don't you know na may second wave daw yan? Sooner. Nabasa niyo kanina yung yung ating prayer agreement na yung 2030 na yon. Baka yun daw yun. Now, kung wala kayong natutunan sa previous coronavirus, malamang maraming mag-slide ulit. Amen?
Minsan nga nag-usap kami ng aking nanay nung last na uwi ko. Sabi ko, naiisipin mo, during the coronavirus pandemic, kung yun ang magiging batayan ng pagpapatatak ng Antichrist, maraming matatatakan. Dahil susuyuin ka pa lang ng isang loaf bread, kumakagat ka na. Amen? Takot na takot ka ng magutom. Di ba? Nagkakandara pa. Amen? Yung pagbabaksin daw sa atin is a preparation din daw yun. That's part of pagtatatak ng kaaway. Now, if your faith is pabebe lang, nandito ka lang, you just take it for granted, kwan ka lang, religious ka lang, Zimbabwe ka lang, or taga-Sambales ka lang, maaring masama ka. Amen? Zimbabwe, baka hindi alam ni Kuya. Ang Zimbabwe, ang sabi po doon, Zimbabwe. Ang Sambales, Samba, alis. Ayan. So, if hindi ka nagpapatuloy, hindi ka nagpapalalim, hanggang pakinig ka na lang, hindi mo minimeditate ang salita, hindi mo sinasabuhay, hindi nagbabago, walang transformation, walang restoration na mangyayari. Amen? Hindi ko po kayo tinatakot. It is written. Amen? Biblical po yun. No one knew that is coming. May nakaalam ba na dumating yung COVID na yon or yung crisis na yon? Di ba? Yung pagputok nga ng vulkan, hindi rin nila 100% na makuha yan eh. Ma-detect. Yung, lalo na yung lindol. Di ba? Puro sila, kwan lang, speculation. Oo. We are all surprised and only few people understand what needs to be done or perhaps have the means to do something. Di ba? Sabi nga nila, gusto kong bumalik sa Pilipinas, magtatanim na lang ako. Then that's better. In case na magkaroon ulit ng pandemic, may kakainin ka. Hindi ka naaasa doon sa magbibigay sa'yo. You have your food outside. Kaya nga kami ni Pastor, nagtatanim kami sa mga paso-paso dyan. O baka gusto nyo kumuha ng kangkong, meron kaming kangkong dyan. Amen? Kasi we're training. Yun yung natutunan natin. Diba? Kagaya ng pandemic, ang daming naging plantita. Isa na si Kuya doon. Diba? Kasi yun yung ginagawa lang. So, dapat may natutunan tayo doon sa previous pandemic. Para may dumating man, you are prepared. Amen? But for the people of God, we do not need to look near or far for the safer place to be. Because the safest place to be this day is not to be found elsewhere. Wherever you are, the safest place to be is the presence of our God Almighty. Amen? Nasa inyo na ba? Tanungin nyo nga ang sarili nyo kung nasa presence kayo ni God. Amen? It's between you and the Lord na lang po. Sabi po sa Malakay 3:16, then they that fear the Lord speak often one another, and the Lord heard it, and book of remembrance was written before him for them. Fear the Lord, and the thought upon his name, and they shall be mine, said the Lord, for hosts in the day when I make up my jewel, and I will spare them as a man spared his own son that serve him. Amen. Serve the Lord. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Matthew 28:20. Panghawakan natin yung mga verse na yan. Sabi po dun sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in earth. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard,
But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Amen. Glory to the living God. Kung ako niyan, papalakpakan ko ang Panginoon. Amen. Sometimes, sabi doon, it's painful and hard. Pero pag napagtagumpayan mo ang mga yan, probation, breakthrough will come. Amen? Amen? Psalms 84, 1 to 2. How lovely is your dwelling place, O Lord, and heavenly armies. I long, yes, I faint with longing to enter the court of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to our living God. Amen? Praise God. At times, a place for growth. Amen. Ayan. Spiritual growth na tayo. Wala na yung mga pabebe. Ha? Sabi mo sa katabi mo, wala nang pabebe. Mukha ka lang baby, pero wala nang pabebe. Amen? Our present condition is the best time to grow. Amen? And now, this time, and this is the best part there is that God has for us grow. God allowed us to be in this condition in order to experience growing in every aspect of our life. Amen? Dapat may natututunan ka. Dapat every time na may crisis or may mga pinagdadaanan ka, may pagsubok ka, take it. Take it. Amen? As a learning ground. Take this as a learning ground para ikaw ay lumago. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Lumago na ba siya? Amen? Lumago na. Tumubo na ba yan? Namunga na ba yan? Ayan. So, para lumago, anong ginagawa? Sino yung nagtatanim dito? Wala yata nagtatanim. Amen? O sige, sa mga nagluluto. Amen? Sa mga nagluluto, paano mo palalasahin? Paano mo pasasarapin yung pagkain? Magic sarap, boy! Pwedeng asin, pwede yan, di ba? Yung mga pampalasa, wag na po. Kristiyano na po tayo. Wag na kayong maniwala sa magic. Walang magic. Okay? Sa mga Kristiyano. Amen? Amen? So, di ba, maglalagay ka ng pampalasa, asin, ayan, di ba? Di ba? Ganon din sa pagpapalago ng halaman, di ba? Dapat i-cultivate mo yan, lalagyan mo ng fertilizer. So ngayon, sa spiritual growth mo, paano mo ngayon mapapalago? Amen? Then do your devotion. Read the Bible. Amen? Miki-join sa 4 meetings. Diba? Amen? Wag lang kayo puro Facebook. Amen? Gamitin nyo ang cellphone nyo sa pagpapalago ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? Wala pong masama sa pagso-social media kung mas marami kang time kay Lord. Amen? Amen? Pagkatapos mo mag-devotion, pagkatapos mo ng gawain sa Panginoon, saka ka TikTok. Bawal din ang TikTok. Nagbabawal na namin ang TikTok. Baka may sumasayaw ka pa dyan. Sumayaw ka dito para kay Lord. Amen? Praise God. So, if you have been a Christian for quite some time, sino po yung 3 years na? 3 years ng Christian? 5 years? And some 10 years? So, all these years, you have dedicated your Christian life in learning, and many of you to training. Lahat tayo na training na, di ba? Nagtitraining pa, ongoing process. Amen? Then take this time. Amen? God allowed these things to happen for us to grow. 1
from the things you have learned all those years. Sabi ko nga kanina, dapat is may natutunan na kayo at ini-implement nyo or sinasabuhay nyo na, ginagawa nyo na. If you're still wanting to learn more things, people of God, let me tell you this. This day are no longer time to learn new things. Kasi nga, urgent na. We are 300 to 400 Filipinos dito sa Qatar. Bilangin mo ito ngayon. Amen? Kung may tagi-isang kang na-invite at nagpatuloy, libo-libong anghel na nagpipili. Amen? So, ilan pa lang? Wala pa tayo yata sa 0.0001% pa lang yata tayo sa 300. So, marami pa tayong dapat kailangang i-sharean ng salita ng Panginoon. Marami pa tayong isi-save na kaluluwa. And the most important is your family. Amen? Try nyo lang po, hakbangan nyo lang po. Amen? Hakbangan nyo lang po na i-disciple. Amen? Kung hindi nyo dinidisciple, yung pamilya nyo, bahala kayo. Iba ang mag-disciple niyan daw. Si Bogart ang magdi-disciple niyan. O kaya si Taning. Amen? So, unahan nyo na siya. Mahirap na maunahan ni Taning. Kasi kung kayo, mahakbang naman na kuya, one step, si Taning nag-overtime yan. Amen? Siyempre, barkada mo yan dati eh. So, talagang mag-overtime yan para mawala ka. So, these days are the practical side of learning by experience growth. Sabi po sa James 1, well, blessed is the man who persevere under trial because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Amen? Gusto niyo yun? Gusto niyo yung promise ni Lord? Amen? Dapat eager na tayo. Dapat uhaw na tayo sa gawain sa Panginoon. Amen? Hindi na tayo dapat upuers. Amen? Hindi lang tayo may pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Praise God. God doesn't give the hardest battle to His toughest soldier. He creates the toughest soldier through life's hardest battle. Amen? So ikaw, kung may battle ka, fight for it. You have your God. Our God is bigger than our problems. Amen? Huwag ka manghina. Kasi andyan lang, nakantabay lang ang ating Panginoon. Tutulungan ka. Paulit-ulit ang sinasabi, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Praise God. Salamat sa Diyos. Amen? Now go. I will help you speak and teach you what to say. Hindi ka niya iiwan. Amen? So, sa mga nagdi-disciple, di ba? Kaya nga nung kami ni Ate Gladys naghayo last time, talaga ako natakot din eh. Kasi natatakot ako ma-reject kasi. Di ba? So, kaya si Ate Gladys ang pinupush ko. Ate Gladys, ikaw na, babae mo na yan. Pero takot talaga po ako maghayo. Pero grabe rin yung push ng naman sa akin, ng Holy Spirit. Amen? So talagang nahakbangan pa rin natin. Nahakbangan pa rin natin yung pag-ahahayo. Amen? So you need to grow in your patience. Amen. Be creative. Find a way to help others. Encourage someone. The more people, the better. Amen? Share the good news. Share the salvation. New beginning. You need to grow in a responsive and resilience. Be positive. It is not yet the end.
Hindi ito yung katapusan. Beginning pa lang to. Kasi nga may tinuturo nga sa'yo ang Panginoon. So pag napagtagumpayan mo, then you will share this as a testimony. Sabi ko nga sa isang kapatid na pag napagtagumpayan mo itong test na ito, hindi ito yung may share mo pa sa mga kapatid or yung mga makakahalubilo mo. Hindi mo nga, kung mapagtagumpayan mo itong test na to, dati kasi kinakahiya natin yun eh. Kinakahiya natin yung mga test. Minsan, binabangungot pa tayo, binabalikan tayo ng mga kwan na yan, mali nating mga nagawa in mga previous lives natin. Pero ngayon, if you really surrender your life to Jesus, diba? Ito magagamit mo as your testimony. Amen? Pagtatawanan mo, sasabihin mo sa sarili mo, nagawa ko pala yun. Pero ngayon, willing ka na. Yung pagkakamali mong yun, nagiging maganda na. Magiging inspiration or encouragement sa iba. Amen? You will come out of all those to do greater than before. Amen? God is not yet finished yet with this world. As a matter of fact, He is giving you a new beginning. You and I have many more things to do in fulfilling the Great Commission. Amen? So ano daw yung Great Commission natin? Umpisa natin sa umpisa. And Jesus said to them, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Amen. So, gagawin natin personal to ha. Mag-umpisa tayo sa go. After ng go, sambitin mo ang pangalan mo, then basahin mo hanggang sa huli. Okay? Magmamadali. Ate, saan ka pupunta, te? Sorry. Joke lang po. Okay, start po tayo. In 3, 2, 1, go! Edward, therefore, and make disciples. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. Amen. So, dineclare nyo po yun sa pangalan nyo. So, next week, apaw tayo ha. Kahit tag-iisa lang ha. Amen? Amen po ba? Amen. Napalunok na lang yata si Kuya Dave. Amen. So, next week, loobin ng Panginoon. Loloobin ng Panginoon. Amen. Makapag-invite tayo at makapag-save tayo ng mga kaluluwa. Marami pa tayong kailangan. Di ba? Sabi nga, more things to do in fulfilling the Great Commission. Amen? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi po yan sa Proverbs 5:6. We need to become enduring. When pain strikes, try to more bearing. This is the time we need to grow in life difficulties. Amen? Much more trying times ahead of us. Grow in our trust in God. Amen? Or nandun pa rin po tayo pag nagka-problema, unahin natin yung me time. Ha? Sino pa rin yung nagmi-me time? Pastora, hindi muna ako pupunta mag-me time kasi may battle po ako ngayon. May pinagdadaanan po ako ngayon. Hindi muna ako makaka-join sa aking prayer meeting kasi may pinagdadaanan po ako. Andito po ako ngayon sa City Center, nakadapa. Maghapon ka na nakadapa? Hindi ka pa rin tumayo? Diba? You're a Christian now. Dapat yung problema,
babalikan natin ang Matthew 6:33. Balik mo lahat kay Lord. Alam mo, hindi ko kaya. Ay, hindi mo kaya. Diba? Pero we have God. Nakaalalay sa atin. Amen? Sabihin niyo sa akin kung sinong palagi nag-me time, ha? Kasamahan ko siya. Dapat wala nang me time. Dapat me time kay Lord. Amen? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. Sabi po doon sa Matthew 22:37-39. We need to grow more in love. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. Ngitian mo naman. Sabihin mo, ngitian mo naman. Hindi ka nang... Sabi niyo sa kasi po may pinagdadaanan, kaya hindi ngumingiti. Ngingiti na yan. So grow in our understanding of others, transform complaining to gratitude. Sino yung palagi nagko-complain? Ano daw? Meron. Yan. Transform. Ayan, God is talking to you. Transform complaining to gratitude. Amen? Dapat, pag may mga pinagdadaanan, glory to the living God. Dapat. Sabi nga nila, kung may kaaway ka, dapat you speak blessing. Pag inaaway ka, dapat sinasabi mo, God bless you, sister. God bless you, brother. Diba? Kaya, di ba? Kaya. Amen. Huwag niyong gayahin doon sa yung dinisciple ko dati. Sabi niya, Kuya, napatawad ko na siya. Huwag ko lang siyang makakasalubong. Sabi ko, hindi ka nakakapagpatawad noon. Sabi ko, dapat pag magpatawad ka, genuine. Amen? So, mamaya, kung may hindi ka kaunawaan, kung mayroon kang hindi nakasundo sa mga nakalipas na araw, text them, message them, at humingi ka ng patawad. Amen? Forgive them. Amen? Kung nandito yung nakakaaway mo, yakapin mo mamaya, or haplusin mo, sabihin mo, sorry, I love you na with the love of the Lord. Amen? Praise God. There are many peoples around us who are in greater suffering than we do. Tama? May mas matititindi pa. Amen? Ang mga pinagdadaanan kaysa sa'yo. Amen? Hindi mo lang naayos yung buhok mo, sira na ang buong araw mo. Hindi ka lang nakapagkilay, hindi ka lang nakapag-lipstick. Sira na yung araw mo. Amen? Amen? Mas marami pa. Amen? Mas marami pang taong nakahiga sa karamdaman. Amen? Praise God. Si Sister Bernadette, yung isang kapatid natin na taga-Alto Mama, still on the process of chemo, pero glory to the living God, nagpapatuloy pa rin siya. And ito pa nakaka-bless sa kanya. Every time na nagpapakimo siya, may mga nakakatabi siyang nakakatanggap ng salvation. Yun yung isang kwento na yung testimony nila nung yung pinaka-first na chemo niya. May isang katabi siyang Pilipina, si Ate Rose ang pangalan. She is stage 4 na. Stage 4 breast cancer. Now, shinare niya yung salvation. Shinare niya yung salita ng Panginoon. Then, tumanggap. Then, itong si Ate Rose is naikwento niya sa family niya. At shinare niya, tinistemony niya na nakatanggap siya.
Sad to say, after 4 weeks, namatay si Ate Rose. But the good thing is, yung family ni Ate Rose, yun na po yung dinidisciple ngayon ni Ate Bernadette. Amen? Ginamit siya. Ginamit yung sakit na yun na hindi lang isa ang nasave, but buong sambahayan ang nasave na ngayon. Amen? So, huwag kang magpabebe. Mas marami pang gagamitin. Magpagamit ka sa ating Panginoon. Amen? Huwag kang mahiya. Marami talagang magre-reject sa'yo. Marami talagang magre-reject sa atin. Amen. Pause. Nag-agree naman si Johanna ngayon sa atin. Amen! Daw, amen! Sabi niya. So, amen? So, patuloy lang tayo. Patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, sabi po doon sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace, kapayapaan in this world. You will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen? And you can do all this in the presence of God. You need to ask God to end this suffering. Pray to the Lord. Leave all to Him. God's timetable for us is perfect. Amen? Magtiwala ka. Amen? When you have grown enough for the next level, you'll be stronger to face what is coming. Mas matatag ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, mas matatag ka na. This is our generation. We are born for such time as this. And this trial we are going through is just a part of preparation of what ahead of us. Amen? Nakasuot ka ng full armor of God eh. Suot-suot mo na. You are protected na. You have the blood of Jesus. And you have Jesus in your life. So take heart. Amen? Take heart. God overcome the world. At ikaw din, as a son, as the tagapagmana and the ambassador of God, you will overcome the world. Amen? Be in God's presence. Refresh and renew. If we are on trial or out of season, when God can refresh us and renew us. Amen? Kagaya ng testimony ko kanina, yung nung trials ng pandemic, pero ang nangyari sa akin, na-refresh ako, na-renew ako. Amen? Nabago, na-restore ako. Amen? Spiritually. Amen? He could speak to us and instruct us. Busy days are over. Amen? Dapat hindi ka busy sa trabaho mo kung anong mga bagay-bagay na pinagkakabisihan mo. Dapat maging busy ka sa gawain ng Panginoon. This is the time for the kings to minister us. Amen? Being in His presence is the fountain of living water that never runs dry. And that fountain of living water will keep you refreshed and replenished. The fountain of living water will give you the strength and you need to go on. The fountain of life will invigorate, or sa Tagalog niyan is parang parang gano'n, pinapalakas. For the following hours and 4 days. You won't be bored or worried in God's presence. And it is free. Amen? Diba? Ito po yung Samaritan woman. Praise God. Our scriptures tell us of the man in the person of Obed-Edom, the man who loved and enjoyed the presence of God.
In the difference during the during the time of Old Testament, and then and now, that is no pogi. Noon, walang pogi. Presence of God inside. Yet, only pogo. Presence of God outside. Kasi during that time, di ba nakikita, nakakausap nila si Lord. Pero ngayon, God is within you. Because you have the Spirit of God inside of you. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pogi! Amen? God's presence was not yet inside but outside. Amen? Amen. Praise God. So during the Old Testament time, there was no dwelling inside. So people need to go a literal temple. Amen? Amen? So, but now you are temple of God, and God's presence dwell inside of you. Amen? So, sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and the God's Spirit dwells in you? Nasa iyo na, kasama mo na ang Panginoon. Amen? Most of us already had the presence of God inside but does not know how to enjoy this presence. Amen? Amen daw, sabi ni Joanna ulit. Amen? The Ark of the Covenant, which presents God's presence, stayed in the house of Obed-Edom, and God blessed his household. Amen? He became the God's presence lover, and God brought surprises for his household. So, dapat maging tayo, lover na tayo ng God's presence. Dapat palagi tayo nagpupuri. Palaging glorify ang pangalan ng Panginoon. Kahit saan tayo or anuman ang ating ginagawa. May testimony lang ako sa office namin. Mostly ang kasama ko, mga Indiano at Arabic. Ngayon, nag-meeting ako. May meeting kami. Tapos, nag-meeting kami, sabi ko, agree ba kayo lahat? Amen? Talagang 3 beses ako nag-amen during the meeting. Napatanga nga lang sila, talaga nakatunga nga lang sila sa akin. Ano yung sinasabi kong amen? Sabi ko sa kanya. So, Lord in the living God, sabi ko, at least word na yon nagmamanifest pa rin sa atin yung amen. Dapat nagmamanifest na yung ang ating Panginoon sa ating buhay. Praise God. God's presence in the safest and most awesome place to be. Amen. First, be a lover of the presence of God. 2 Samuel 6:11, the ark of the Lord remains in the house of Obed-Edom and Jesse for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and his household. Amen? Bringing back the Ark of the Covenant in our life and in our homes open us for the God's surprises. Amen? Hindi mo alam kung anong mga ibibigay, anong mga breakthrough, anong mga promises, anong mga surprises, o ano ang mga ibibigay or mga blessing na bibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung matagal mo nang dinidesire na pinapanalangin sa Panginoon, nung inopen mo yung bahay mo para pumasok ang ating Panginoon, baka ibigay na sa iyo. Amen? Expect na yan, ibibigay na sa iyo ang breakthrough. Amen? Kagaya nga sa akin, ilang months akong nawalan ng trabaho, 4 months, habang nagpa-process ako ng Panginoon. Umpisa tayo nung mga una. Nung una kasi, ang position ko is procurement officer. Tapos, nung nag-rejoin ako doon sa company namin, binigay na sa akin yung storekeeping. Sumama yung pakiramdam ko. Parang na-demoted ako. Bumaba procurement officer, mataas na kasi yun. Tapos biglang naging storekeeper. So sabi ko parang nakaka-demote naman, nakaka-demoralize ng buhay na bakit naman ganun. Parang
Basta ma-pride na ako. Although Christian na ako, ma-pride pa rin ako during that time. Tapos, linipat ako sa Lucille. Ganun din. Bakit storekeeper ulit? Pero, hindi ko alam. May ginagawa na pala na mas maganda. Sinurprise ako ng Panginoon. Sinurprise ako ng Panginoon. Now, I'm working as a team leader supervisor ng engineering store ng Hamad Medical Company. Hindi ko alam. May prepare. May prepare pala ang Panginoon. Noon, hindi ko gusto ko lang makinig sa salita ng Panginoon, pero nung hinakbangan kong humakbang ako sa pinapagawa ng Panginoon, binuksan ko, amen, ang bahay namin, amen, bumubuhos ang pagpapala talaga, amen. Doon nabuo yung Binmamod ministry, kami nila Ate Ellen at Marjorie during that time, hanggang ngayon kasama na namin si Bernie. Open pa rin ang ating bahay. Open nyo. Try nyo open. I declare kay Ate Grace na binuksan niya na ang bahay niya sa paggawain niya every Monday cell group. Amen. Yan. Sa mga Yaps family, ayan, kina Gerial family, binuksan nila ang mga bahay nila sa gawain ng Panginoon. Blessing, breakthrough, probation, welcome. Amen? We do not only have to bring the art of in our lives and homes, but we need to become the lovers of God's presence. God unfold new things to those who are lovers of His presence. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hello lovers. Hello, lovers. Amen. Make sure that God increase your blessing once you become a lovers of His presence, a worshipers. Amen? Hindi naman ibig sabihin yan na worshiper, yung kumakanta ka, ganon. Pero dapat worshiper ka, palagi mong pinupuri ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, in or out of season of your life, you must worship our God. Amen? If you become a true worshiper of God, there will be no internal erosion that would happen in our lives. Wala na. Kasi nga, nakafocus ka na. Pinupuri mo na palagi ang ating Panginoon. Amen? Wala nang kapaguran. At tuloy-tuloy na yung iyong pagpupuri sa ating Panginoon. The presence of God bring refilling, refreshing, and restoration in your life. Bring Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us in the midst of your cell group, in your homes, and in your church. Amen? Glory to the living God. Second, pursue the presence of God. 2 Samuel 6:12. Now it was told King David, saying, the Lord was blessed the house of Obed-Edom, and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Amen? Sabi po doon sa 1 Chronicle 15:24, and Shebaniah, and Josaphat, and Nathaniel, and Amasi, and Sephariah, and Bianya, and Eliezer, the priest, did blow with the trumpet before the ark of God. And Obed-Edom and Jeiah was the doorkeeper for the ark, or gatekeeper, sabi nga nila. The ark was to be brought to the city for God to bless not only one household, but the whole nation. Obed-Edom followed the ark and became gatekeeper of the temple. Sabi sa Ezekiel 33:6, but if you
The watchman see the sword come, the blow, not the trumpet, and the people not warned if your sword come and take any person from among them. He is taking always in the iniquity, but the blood will I require the watchman hand. So ang ibig sabihin nito, ito yung during that time, ito yung story kung ano yung magiging trabaho ng gatekeeper. Amen? So ang gatekeeper, ang sabi po doon sa mga succeeding mga verses, na kung ikaw yung pinagkatiwalaang maging gatekeeper at may nakita kang may parating na kalaban at hindi mo blino yung trumpet, magiging accountability mo yung mga tao sa paligid mo. Pero pag binabalaan mo yung mga tao at sila'y namatay, wala kang accountability doon. So, guard your heart. Amen? Nandito na sa buhay mo, namumutawi na or nasa buhay mo na ang Panginoon. Then if you don't guard, hindi ka naging gatekeeper ng yung buhay, then it's your accountability. As a believer, we must learn to identify the gates in our lives. Guard them. Walk through them in obedience and close any gate of enemy has opened. God is calling His people to rise as a spiritual gatekeeper, standing watch and ushering in His glory. Amen? So guard your house. Guard the temple of our Lord, which is your body. Amen? So kung hindi mo na-guardan yung family mo, it's your accountability. Amen? Sabi po doon, close any gate the enemy has opened. Ang nakabukas lang dapat ang pintuan ng langit sa buhay mo. Hindi ang pintuan ng kalaban. Amen? Guard it. Guard your heart. Above all else, guard your heart, for everything you do, flow from it. Proverbs 4:23. God's presence, He became a lover. Si Obed-Edom, he became a lover of God's presence. He experienced the divine mark season of his life. The blessing flow into his life and the whole household. Supernatural manifestation take place where God's presence is. Not good technique, not good strategy, but the presence of God make all the difference. Amen? If you are a lovers of God's presence, it will make you authentic. It will make you real, totoo. Amen? People would believe more those who are authentic than those who are excellent. Be a worshiper of God. Wherever you are, enjoy His presence. Or dito lang yan, ini-enjoy niyo yung presence ng Lord pag nandito kayo sa church. Pag nasa labas na, sino nang wino-worship natin? Amen? It's between you and the Lord. Third, take God's presence with you. Once you become a lover of God's presence, you can take it whenever you go or wherever you go. Not only will make you authentic, it will make you humble. When you are humble, you can serve other people. Pride decreases value from people, but by being humble, you can serve and you can add value to the people you serve. Amen? Always be before the art of God. Give people the presence of God. Share. Amen? Share mo. Kung ano yung natanggap mo.
Bakit ka magbibigay? Bakit mo i-share ito? Kasi nararanasan mo. Na-experience mo yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? It is enough that the presence of God lives inside of you, but you should always recognize His presence and take advantage of God's presence to serve others and be continually refreshed and refilled to go on. Amen? The presence of God should be developed in our lives so that we can take it to our families, to the communities, churches, and our nation. Sabi po sa Psalm 16:11, in your presence there are fullness of joy, and your right hand are pleasure forever. Amen? Conclusion na po tayo. People of God, churches, God was not surprised for these days would come. Trials, challenges, storms in our lives. He warns us about this day. But take courage because He lives. We can face tomorrow. Diba? Alam na natin yan kasi nga nangyayari ni. Nandito na, biblical lahat ng nangyayari. Amen? Kaya kung hindi ka ngayon nagbabasa ng Biblia, then start to read now the Bible. Kasi dito ka kinakausap ng Panginoon. Amen? Amen? Sino po nagbabasa ng Bible? Salamat sa tatlo. Anong nangyari sa iba? Anong ginagawa? Binabasa ng iba? Leaders, check your disciples. Amen? Amen. Praise God. Read the Bible. Joshua 1:8-9. Diba? Meditate the Word. Day and night nga. Day and night pa. Oo. Kuya, nagpe-pray naman ako sa gabi before matulog. Kaya lang yung amen, pagising ko na ng umaga. Or nagbabasa ka ng Biblia, huwag nyo namang gamiting sleeping pills yung Bible. Bigla na lang nahuhulog yung Bible sa mukha mo, di ba? Mas nahahawakan mo pa yung mobile mo na matagal kaysa sa Bible. Amen? Read the Bible, brothers and sisters. Make your relationship stronger sa ating Creator, sa ating Source. Amen? We're on the last days na. Amen? So, take double time po tayo. Amen? Are we learning po? Are we learning? Marami po ba tayong natutunan? Take time to grow. Grow now. Tama na yung pabebe. Tama na yung mga away-away na yan. Unite. Magkaisa po tayo para sa pagpunta natin sa langit. We must prepare ourselves. Hindi lang ourselves, yung mga tao na sa paligid natin. Prepare them na tayo magsasabay lahat papuntang langit. Amen? Nasabay-sabay tayong papasok sa gate of heaven na nakabukas na para sa atin. Amen? Praise God. Sabi po doon, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Deuteronomy 31:8. Sabi po sa Psalm 31:24, be strong and let your heart take courage. All of you who hope in the Lord. Glory to the living God. Amen. Salamat po sa Panginoon. Lapit po tayo sa Panginoon. I'm calling each one of us kung sino man po ang may mga pinagdadaanan. Gustong kausapin ng Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon kung sino po yung nangangailangan ng kagalingan, physically and spiritually. Ask God
ilapit kayo or dalhin kayo sa safe place na. Kung may mga sakit, yung mga kapatid, nanay, tatay, ilapit nyo sa Panginoon. Kung kayo'y may nagawang mali, kasalanan, sabihin mo sa Panginoon, humingi ka ng